Gavin POV. Ngayon ang araw ng pag-alis ni Hana, hindi ko magawa kung matutuwa ako, dahil maaaring gumaling na siya o malulungkot, dahil baka mapanganib ang operasyon at hindi ko siya makakasama. Pinili ko na lang manatili sa condo unit namin, kesa kung unti-unting lumalayo ang eroplano sinasakyan niya sa akin. Sana maging matagumpay ang plano namin nila Sheila, na pagpeke ng kasal naming dalawa. Iyon nga lang ay hindi ko alam kung ano pang ibang plano niya ang ibinahagi lamang niya sa amin, ay ang patungkol sa pagpepeke ng kasal at ang pag-file ng warrant of arrest sa mismong araw ng kasal-kasalan namin ni Sheila. Team akong nanalangin sa Diyos, para sa kaligtasan ng asawa ko, at sa katagumpayan ng plano namin ni Sheila. Lily POV. Tahimik at kabadong-kabado kaming naghihintay sa labas ng operating room, nina Ate Kinsley, Ate Kay, Ate Jen, Ate Liza, Ate Reyna, Ate Jamie, Ate Trix, Ate Laisha, Ate Leila, Kuya Iris, Kuya Rex at Josh. Lahat kami hindi mapagsalita, at pare-parehong nananalangin, para sa ikakatagumpay at ikakaligtas ng operasyon ni Ate Hana. Ilang sandali pa ay dumating na si Kuya Spencer, tinawagan kasi siya ni Kuya Leres, since nakabase naman siya dito sa London, at pag-aari nila itong hospital. Hey, what's up? Nagsimula na ba yung surgery? Tanong niya. Oh yes. Halos kakasimula pa lamang, sagot ni Ate Reyna, pero hindi siya pinansin ni Kuya Spencer, may issue ba sila? Iris, kailan pala ang kasal ni na Gavin? Hindi ako magtataka na alam na din nila ang lahat ng nangyari sa Pilipinas. At the first day of October, this year, next month. Actually, saglit na paliwanag ni Kuya Iris. October 1, hindi ba birthday iyon ni Hana? Nagtatakang tanong ni Kuya Spencer. Yes, and I think yun ang perfect timing na naisip ni Miss Olivia, para mas lalong ipamukha kay Hana na wala siyang magagawa. At alam niyang mas masasaktan niya si Hana sa mismong araw ng kaarawan niya. Paliwanag ni Ate Kay. Tama si Ate Kay, I can't believe sobrang sama pala ng Manager Olive na iyan, nakuha niya pang sakta ng tito at tita ko. Yeah, at first nagulat din ako. I thought Sheila was a bad person but the thing is, ginamit lang siya ni Manager Olive, para maghiganti sa mga nanakit sa kanya noon, pagsang-ayon ni Ate Leila. Me too, she's good naman pala. Nagsisituloy ako na hinusgahan ko siya noon, sabi naman ni Ate Jen. Hindi ko naman lubusang kilala yung Manager Olive na iyan, pero kailangan niya talagang managot sa mga kasamaan na gawa niya. Opinyon naman ni Ate Lalan. Bakit kaya may mga taong ganun ano? Bakit ang hirap para sa kanila na magpatawad, at tanggapin na lang ang swerte nila? Umiiling na sabi naman ni Ate Jamie. It's simply because, they just been in love. At hindi nila inaasahan na ganun kasakit iyon. Makahulugang tugon naman ni Ate Liza. She's right. Love conquers all. It can change people. At it can trigger the bad and good side of a person, because of the people and circumstances around us, pagsang-ayon rin ni Ate Kinsley. Alam ko naman na kaya ni Hana ang lahat ng ito. Matapang siya at matatag ang tiwala niya sa Diyos. At alam nating lahat na mahal ni na Gavin at Hana ang isa't isa, nakangiting saad naman ni Kuya Rex. Hey girls, sa tingin niyo magtatagumpay ang plano ni na Sheila? Tanong naman ni Ate Trix, at lahat naman kami sumang-ayon. I think it yes. I know that Gavin will do everything to avoid that marriage. And, as what Rex said, we all know that he really do love Hana, right? And Sheila will also do everything for her sister. Am I right? So, let's trust them. Puno ng motibasyon na turan naman ni Josh, at napangiti ako dahil sa mga sinabi niya. He's right. Just trust Gavin and Sheila, and most importantly, trust God. He'll never let anything bad will happen to us. And especially with Hana. Tiwala lang guys, sabi naman ni Ate Laisha. Hindi ko mapigil ang maluha sa mga sinasabi niya. Ang pagmamahal nila kay Ate Hana, ay nakaka-overwhelm. Mahal na mahal ko din si Ate Hana, kaya hindi ko kakayanin kung anumang masamang mangyari sa kanya. 8 oras pa ang nakalipas nang lumabas na ang doktor, lahat kami ay napatayo mula sa mga pagkakaupo, at pagkakatulog namin. How's the patient, Doc? Puno ng determinasyong tanong ni Ate Kay.
The surgery went successful, you've nothing to worry about. But, I suggest she'll stay here for 2 more weeks for some observations. And to make sure that she's free from danger. Nakahinga kami ng maluwag nang marinig ang sinabi ng doktor. Thank you so much, Doc. Nakangiting pagpapasalamat ni Kuya Skenzer. It's my job, sir. Excuse me. I got to go, I'll just do my rounds. Nakangiting tugon ng doktor. Nasa tansya ko ay nasa 25 years old pa lamang. Isang araw ang lumipas at nagising na rin si Ate Hana, iyon nga lamang hindi pa siya maaaring magkikilos, dahil baka mabuka ang tahi, ay baka magkakomplikasyon pa. Siya nga pala, narito kaming lahat sa private room niya, napakalaki nito at kasya kaming lahat. Ito kasi ang ibinigay na room ni Kuya Skenzer kay Ate Hana, since siya naman ang may-ari nito. Gosh! Thank God at hindi kanya pinabayaan. Halos lahat kami kahapon hindi makausap during the surgery, dahil nagdadasal kami sa kaligtasan mo. And we felt relieved. When the surgeon told us that you're stable na. I miss you, Hana. Excited na sabi ni Ate Reyna, balak pa nga niyang yakapin si Ate Hana, kaso natigilan siya nang maalala ang sitwasyon. You're so clingy. Pagsusungit ni Kuya Skenzer. You're so masungit kaya. Birada din ni Ate Reyna. Oo nga, nung college ikaw ang clingy kay Reyna, at tinatawag mo pa siyang my loves, ngayon, kulang lang ipagtulakan mo pa siya. Real talk na sabi ni Ate Kinsley. Yeah, anong nangyari at bigla ka na lang naging ganyan? Tanong naman ni Ate Jen. Yeah bro, what happened? Tanong naman ni Kuya Iris. Nothing, I got to go. Bye. Sabi ni Kuya Skenzer, at lahat kami ay sinundan siya ng tingin, hanggat makalabas siya ng silid. Mabilis na naiproseso ni Mommy nang walang sabit ang annulment case ni Gavin at Hana, kamakalawa lamang ay naaprubahan na ito ng kataas-taasang hukuman. Wala talagang makakapigil sa masamang mga balak ni Mommy sa aming lahat, pero sisiguraduhin kong hindi niya mapagtatagumpayan ang mga ito. Matagal kong plinano ang plano ko, at alam kong ito lang ang paraan para managot si Mommy. Sinisiguro kong ang kabutihan pa rin ang mananaig, kahit anong mangyari. And I am willing to sacrifice for my sister. Ito na rin siguro ang paraan ko upang mabayaran ang lahat ng pagkakautang, at ang pagkakasala ko noon sa kanila ni Gavin. Nakatanaw ako sa kawalan, habang nakatayo'y nakahawak sa veranda ng terrace. September 30 ngayon, at ibig sabihin noon ay kasal na namin ni Gavin bukas. Napangiti ako ng walang ano-ano, dahil alam kong magtatagumpay ako sa plano ko. Nakaset na ang lahat at mamayang gabi ko isasagawa ang unang plano ko. Sinisigurado kong sa araw ng kasal, ay isa itong pinakamemorable na araw para sa aming lahat. And I will make sure na hindi ako mabibigo sa pagkakataong ito. Ang plano lang na alam ni Gavin at Hana, ay ang planong pagpeke ng kasal at hindi ang planong alam ng buong barkada, at pamilya ni Gavin at Hana. Suportado naman ni Kay, Kasanta at ang kani-kanyang pamilya ang patungkol sa sekretong plano namin. Napukaw ang pagmumuni-muni ko nang mag-ring ang phone ko. Sheila, we're here. All you need to do is to proceed with the next step. At kailangang hindi malaman ni Gavin at Hana ang mga mangyayari bukas, para na rin sa kaligtasan ng lahat. Sabi ni Kay habang nasa kabilang linya. Okay Kay, thank you so much. Pakidala na lang muna si Hana sa safe house, then I'll wait for you at the court 8 p.m. tonight. Napangiti ako dahil alam kong marami kaming magtutulungan para sa planong ito. By the way Sheila, this is Jen. Nakauwi na rin ang ilan pa sa mga barkada, magkita-kita na lang daw tayo sa Our Lady of Mount Carmel Parish Baraswain Church, bukas ng 10 a.m. on exact time of the wedding, sabi naman ni Jen sa kabilang linya. Anyway, how's she? Successful ba ang surgery? Puno ng pag-aalalang tanong ko. You don't have to worry about. Ang dapat alalahanin nating lahat, ay ang kaligtasan nating lahat, at ang katuparan ng sekretong plano na ito. This is Kinsley by the way, napangiti ako sa mga opinyon nila. I can't believe na magtitiwala sila sa akin, kahit na may nagawa akong hindi maganda sa kanila noon. Oh, we have to end this call. Gising na si Hana and we need to take her to the safe house. Kami na ang bahala sa kanya at dadating siya bukas. Bye Sheila, medyo natatarantang sabi ni Liza, at ibinaba na ang telepono.
Sinilip ko ang oras sa wristwatch ko, and it's already 6 p.m. in the evening. Pumasok na ako sa loob ng kwarto ko at naligo, saka saglit naglagay ng kaunting make-up. Kailangan kong maghanda para sa kasal ko. At the same time magkikita din kami ni Kay. Pasado alas 7 nang makalabas ako ng hasyenda, ginagawa ko lamang muli ang paraan ng pagtakas na ginawa ko noong nakaraan para makalabas. Everything was set, nasa loob na rin ang barkada ni Gavin at Hannah, pati na din si George at nasa loob na din siya. Ikaw na lang ang hinihintay, bungad sa akin ni Kay. Nasaan si Hannah? And where's Gavin? Tanong ko bago ako pumasok sa loob ng establishmento. Nasa safe house na si Hannah, binabantayan siya ni Jen, Trix, Laisha Kasanta, Liza, Reyna, at Skenzer. While Gavin, stay at our house at Manila. Mamayang madaling araw na lang daw sila babiyahe ni na Mommy, sagot naman ni Kay, at nagngitian kami at nagtangguan sa paraang iyon ay nagkaintindihan na kaming dalawa. Don't worry, we will win this battle, baby girl. Puno ng motibasyon na saad ni Kay. Nagkita kami ni Kay sa Regional Trial Court ng alas 8:30 ng gabi, at pumasok kami sa loob. Nang makapasok ako sa loob ng trial court, nakita ko siyang nakatayo sa harapan ng judge. Tumingin ako kay Kay at kina Rex, Kinsley, Phoenix, Iris, Elias, Leila, Kaya, Rem, Blake, Brian, Gian, Josh, at hindi nakawala sa paningin ko ang pamilyar na tindig ng lalaki. Huminga ako ng malalim at naglakad sa harapan ng judge. Bahala na. It's lovely Sunday morning, bumangon ako mula sa pagkakahiga, habang nagkukusot ng mata, na pabuntong hininga ng maalala ang mga pangyayari kagabi. Alas 10 ang kasalan mamaya, at alas 6 pa lamang ng umaga ngayon. May sapat na oras pa kami para maghanda. Pumasok ako sa bathroom para maligo, dahil alam kong alas 7 at darating iyon para ayusan na ako. Matapos akong maligo ay bumaba ako sa dining area para mag-almusal, at palihim akong napairap nang nasilayan ko ang peke at nakakainis ng ngiti ni Mommy. Good morning Dad. Masayang bati ko at humulik sa cheeks ni Daddy. Umupo agad at hindi ko binati at hinalikan si Mommy tulad ng nakasanayan ko dati. First of all, she's not my biological mother, and lastly, I don't talk to a criminal. You look so happy ha? Is it because of the wedding or something? Makahulugang puna ni Mommy. Ngumisi ako at tumingin sa mga mata niya, para siguraduhin hindi siya nakakatunog. Alam ko kasi kung may nalalaman si Mommy o wala, base sa sinasabi ng mga mata niya. At sa tingin ko, iniisip niya lamang na hindi ako sisipot sa kasal. It's about wedding Mommy. Taas noong sagot ko at pinandiinan ang salitang Mommy, napataas lamang siya ng kanang kilay, kaya mas lalo akong napangisi, dahil ibig sabihin lamang noon ay naiinis na siya. Hey sweetie, make sure the wedding will be happen, cause if not, you know what will happen, sweet pero puno ng kasamaang sabi ni Mommy. I know it Mom. Actually, I love Gavin kaya din ako pumayag. Para maaga muli si Gavin kay Hannah, and our plan will be successful, to get the faith industry and make Aguilera Zepeda on top, and the most wealthy and elite business icon in the whole wide world. And those, investigation about you are all in plan, hindi ba't ito ang plano natin noon pa? Ang maaga ang posisyon ng pamilya ni Gavin sa business industry. At mamaya, maisa sa katuparan na natin iyon. Nakitang kong ngumiti at bumalik ang tiwala ni Mommy sa akin, na lalo kong ikinangiti. Tingnan natin kung sino ang babagsak mamaya. This day will memorable for Olivia Aguilera Zepeda. You're back Sheila, you're really my daughter. Nakangising sabi ni Mommy sa kaniyakap ako. Napatingin ako kay Daddy nang niyakap ako ni Mommy, at sinenyasan ko siya na magtatagumpay ang plano namin. Natapos kaming kumain at eksaktong alas 7, ay dumating na si Sammy, inaya ko agad siya sa kwarto ko. Nagsimula na kami sa pagma-make-up, at nag-uusap kami sa pamamagitan ng mata at kami na ang nagkakaintindihan, mahirap na baka may voice recorder na nakakalat sa kabuuan ng dressing room. Bumukas ang pinto at iniluwa noon ay si Mommy na nakangiting humarap sa amin ni Sammy. Mauuna na kami sa simbahan, doon na lang tayo magkikita. Bye sweetie, sabi ni Mommy at saka isinarang muli ang pintuan, nagkatinginan kami ni Sammy at ngumiti sa isa't isa.
Nang matapos niya akong ayusan bandang 8:30 AM, ay nagbihis na ako ng wedding suit ko. And I am so excited. 1 oras at higit na lang, matatapos na ang lahat ng ito. Hoy bakla, bakit naka-white dress ka lang? Gusto mo bang magtaka ang lahat lalo na ang witchy mother mo? Diba, may pinatahi kang wedding gown? My goodness Sheila, sabi ni Sammy. Ibinigay ko sa taong mas kailangan ng wedding gown. Masayang tugon ko, at sa tingin ko ay nakuha naman niya ang ibig sabihin ko, kaya nagyakapan kami at hindi mapigil ang mapatalon. Uy Tara na baka hinihintay ka na nila, gogora muna ako sa safe house, para ayusan ang mga nandoon, and of course my daughter Hannah. Excited na sabi niya. Girl, you can do it. Sabi naman ni Sammy. Bumiyahe ako patungong Our Lady of Mount Carmel Baraswain Church sakay ng bridal car. Sa labas pa lamang ng kapilya, ay napakarami ng mga bulaklak papelman o tunay na mga rosas. Nagsisidatingan na rin ang mga guest, at syempre namataan ko na sina Rex at sina Kinsley. Nakangiti kong ibinaling ang tingin ko kay Elias na siyang tunay na best man, at the same time, driver ng bridal car. Mas lalo akong napangiti ng puno ng pag-asa, kasiguraduhan sa babaeng napakaganda na nasa tabi ko na bumabagay sa kanya ang suot niya. She's perfect. They are perfect for each other. At lihim akong napangiti, habang nakatalikod siya sa akin, nang mapadako ang paningin ko sa kanya na nasa passenger seat, kung hindi din dahil sa partisipasyon niya, at hindi mas makakasiguradong magtatagumpay ang plano. Hey, what are you looking at? Masungit na puna niya. Hindi ko na malaya na humarap na pala siya sa akin, dahil sa mga kakakwento ko sa inyo. Thank you. Lalo na sa pagpayag mo sa favor mo sayo, nakangiti at masayang turan ko. Ginawa ko yun para kay Kay. No more, no less. Napawi ang ngiti sa labi ko, ay lumabas na lang ng kotse habang dala ang bouquet ng white roses. Nang makalabas ako sa bridal car, ay napairap ako nang nakatalikod sa kanya. Ang arte niya talaga, si Kay, puro na lang Kay ang laman ng bigbig niya, kainis. What he can't change what happened last night. At wala na siyang kawala. Nagsimula na ang entourage, at nang pumwesto ako sa tapat ng pintuan matapos itong isara. Inayos ko muna ang Bluetooth headset na nakakabit sa kanang tainga ko, nakaabang sinagian at ang mga authorities via phone call at sa hudyat ko. Nagpatuloy ang pagtugtog ng wedding march, at ang isang background instrumental song. Nang bumukas ang pintuan ng simbahan, mas lalong lumawak ang ngiti sa labi ko, maraming panauhin ang dumalo. Nang matapat ako sa hilera nina Josh, Rem, Brian, Gian, Blake, Spencer at Phoenix, ay sinanyasan nila ako na okay na ang lahat, kaya nginitian ko sila bilang tugon. Lumingon naman ako sa linya nina Kasanta, Kaya, Trix, Layla, Jamie, Reyna, Kinsley, Liza, at Jan, ay nag-thumbs up sa kangumiti sila sa akin. Nakita ko rin ang pagngiti sa akin ni Laisha, na siyang maid of honor. Napagkasuduan ng barkada nina na si Elias at Laisha na lang ang gawing best man at maid of honor, para daw hindi sila maging bitter sa isa't isa, at para na rin magka-chance na magkaroon ng second chance ang dalawa. Pero ngayon, si Kay at Sammy muna ang acting maid of honor at best man, since magkakaibigan naman kaming tatlo at kasal ko to. At nang mapadako ang tingin ko kina Mommy na nakangiting nakatingin sa akin, ay nakita kong nakahilere rin ang mga taong kasama ni Sammy, kaya lalo akong napangiti. Nagpatuloy ako sa paglalakad sa red carpet, patungo sa altar saglit na humulik at yamakap ako kay Daddy, at kahit na ayaw ko ay, niyakap ko din si Mommy. Nang makarating ako sa dulo ng altar, ay ngumiti ako kay Gavin. Isang makahulugan at tagumpay ng ngiti. Bago magsimula ang sermonyas, ay nilingon ko ang pintuan ng simbahan ay ito'y sarado na. At bago ito maisara ng tuluyan, ay nakita kong nakapwesto na sila kasama ng ilan pang mga autoridad at sina Rex. Napangiti ako saka humarap sa pari na magkakasal sa amin. Sinimulan ang sermonyas ng kasal, hanggang sa umabot ito sa exchange of wedding vows. Kasalukuyang nagsasalita si Gavin ng vows. Hindi ako nakikinig pero sinenyasan ko siyang pahabain niya iyon, para makakuha ako ng matinding tiyempo. Inayos ko ang Bluetooth headset ko, sa nagsalita ng pabulong. Be ready in. I'll count 1 to 5. He will enter in a count of 4. Then,
all of you and the authorities aside from Laris and Hannah will enter in a count of 5. And Iris and Hannah will enter when I count again, 1 to 3. Get it, Rex? Mahinang bulong ko sapat na para marinig nila sa kabilang linya. Yes, I got it. Sagot ni Rex. Napadako naman ang tingin ko kay Gavin na ngayon ay naguguluhang nakatingin sa akin, at kinindatan ko lang siya. Sa pagkakataong ito, ay ako na ang magsasalita ng wedding vows. I just have 3 explanations for my wedding vow. 1. This will going to be exciting. 2. I'll make sure that this day will be the most memorable day of our lives, the two of us and the folks around us. And 3. Pagkatapos ng araw na ito, sinisiguro ko sa iyo at sa lahat ng taong narito na saksi ang simbahan na ito, sa tunay na asensya ng pagmamahal. I am here for you, forever. Sabi ko at nasilayan ko si Mommy na sobrang lawak ng ngiti. Tingnan lang kung makangiti ka pa mamaya, sabi ko ng mahina at alam kong narinig yun ni Gavin. Kapansin-pansin na hindi masaya si Gavin sa araw na ito, marahil dahil ang buong akala niya na ang takbo ng lahat mula kanina ay totoo, at hindi palabas tulad ng nararapat. Isinuot niya ang singsing sa akin, at nabigla saka napatingin siya sa akin, nang makita niya may wedding ring na ito. Nagtataka siyang tumingin sa akin at nginitian ko lamang siya, at sinenyasan na isuot pa rin sa amin ang singsing, ngunit bakas pa rin sa kanya ang pagtataka at kunot ng noo. Isinuot ko rin sa kanya ang wedding ring, habang nakangiti at puno ng kasiyahan. I pronounce you, husband and wife. You may now kiss the bride, sabi ni Father at inilapit ko ang mukha ko kay Gavin, na para bang hinalikan siya, ngunit hindi naman talaga. Nagpalakpakan ang mga tao, kaya mas lalo akong napangiti. 4. Bilang kong muli, stop the wedding. Lahat ng atensyon ay napunta sa lalaking nagsalita, Alvin Angelo McGregor. Why did you want to stop the wedding? Galit na sabi ni Mommy. It's because Sheila is mine. We're married. Lahat ng mga panauhin, si Mommy at si Gavin ay nagulat maliban sa pamilya ni Gavin at sa mga barkada nila. What? But Sheila and Gavin are married now. Sigaw ni Mommy. No, you told you that they are really married. Judge Mariano will prove to you that our marriage last night were valid. Birada muli ni Alvin. Yes, Mrs. Zepeda. Mr. Gavin and Miss Sheila wedding was not valid, because Sheila was legally married with Alvin McGregor. Paliwanag ni Judge Ethel Mariano. No, hindi ako makakapayag. Sigaw ni Mommy. I'm sorry Mommy. Sabi ko ng puno ng kaplastikan na simpatsya. You betrayed me Sheila. Wala kang pinagkaiba sa kerida mong ina, sigaw ni Mommy. Niyakap ko siya at mabilis na binunot ang pusos na nasa loob ng bouquet, saka ko siya niyakap habang nagpupumiglas. Akmang sasampalin niya ako nang mapigilan ko ito, ay mahigpit na hinawakan ang dalawang wrist niya, na sapat na para hindi siya makawala, at tuluyan kong inilabas ang pusos ay ikinabot iyon sa kamay niya. What's this? Galit na tura ni Mommy at nginitian kong muli siya. My dear Mommy, I'm sorry. Sabi ko. 5. Sabi ko ng pasigaw at kasabay noon, ay ang pagpasok ng mga pulis upang dakpin si Mommy. You're a traitor Sheila. You will all regret it. Babalikan ko kayong lahat. Lalo ka na Sheila. And you can't change the fact that you're the daughter of the woman you flirted with my husband. You're just as retarded as your slut mother. Sigaw ni Mommy habang hinihila palabas ng pulisya. Wait Sheila, I just want to tell you that I've never loved you as my daughter. And I can't and I will never love a girl like you. And once and foremost, I want you to know. Birds with the same feathers, flocks together. And I am pretty sure, that you are slut as your mother Sheila. Pahabol pang sabi ni Mommy Olive, hanggang tuluyan ng makalabas ng kapilya. Masakit marinig ang mga salitang iyon, at mas nasaktan ako nang manggaling iyon kay Mommy, minahal ko siya na parang tunay kong ina. At inakala ko na mamahalin niya rin ako bilang anak niya. Ang sakit-sakit kaya hindi ko may kakaila na umiiyak ako ngayon sa harap ng napakaraming tao. Hey, are you okay? Nagulat ako nang marinig ang boses na yon. Naiirita man pero alam kong kahit papaano concerned siya sa akin. Yes, I'm okay. Anyway Gavin,
Sa'yo na ito. Kakailanganin mo iyan. Sabi ko at tinanggal sa daliri ko ang singsing kanina na isinuot ni Gavin sa akin, at kahit na nagtataka ay kinuha naman niya ito. Listen to me. Tama ang nadinig ninyo, peke ang kasalang naganap, dahil kasal ako kay Alvin McGregor, simula kagabi at valid iyon. But, stay still. Hindi pa tapos ang kasalang ito. Magsisimula pa lang. So Gavin, congratulations, it's your turn. In 3, 2, pabitin at nakangiting sabi ko. And 1. Ears please. Sabi ko at umalis na sa gitna ng red carpet, at tumabi kina Sammy at Kay. Habang may ngiti sa labi, bumukas ang pintuan ng kapilya, kaya naman lahat ng atensyon ay naipukol sa pintuan. Pansin kong marami ang nagulat, nang masilayan kung sino ang naruroon lalo na si Gavin. Forever seems like a long time. But nothing seems like a long time. When I'm with you, I feel like I'm walking on water. Since the day that I asked you to let go of his daughter. Nagsimula akong maglakad patungo sa altar, kung saan nag-aabang ang pari, ang lalaking pinakamamahal ko, at ang Diyos na tagapaglikha at magbibigay ng patunay sa pagmamahalan naming dalawa. So give me your blessing, sir. I'll give her all that I've got. It doesn't look like much, but it sure feels like a lot. Habang naglalakad ako, ay ninanamnam ko ang bawat liriko ng kantang sumasalamin sa pagmamahalan naming dalawa. Bawat tao o panauhing madadaanan ko ay nakangiti sa akin. Na nag-uumapo ang kasiyahang nararamdaman nila para sa aming lahat. Hindi ko mapigil ang hindi maluha. Nakaka-overwhelm, tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha ko. Hindi dahil sa mga nangyari, kung hindi dahil sa kasiyahan nag-uumapo sa puso ko. Maliban sa mga luha at kasiyahan ang tumatakbo, at sumusulpot sa isipan ko ay ang mga alaala naming dalawa. Simula noong una kaming magkita, noong unang pagkakataon na nakaaway ko siya, noong unang beses na pinahiya niya ako. I've never really know what love is. But whatever it is, I feel it in your kiss. You waltzed in like somebody planned it all. I feel right where I belong. My knees are weak. My heart is strong. Naalala ko ang mga panahon na ikinasal kami, walang pagmamahalan sa pagitan naming dalawa. Ang kissing scene na hindi tunay na halik. Ang holding hands na kurutan. Mga araw na puro asaran, bangayan, at di pagkakaunawaan. Lahat ng iyon ay tumatak sa isipan ko. So give me your word and I'll give you all I've got. No, we don't have much. But it sure feels like a lot. Ang araw na na-realize ko na mahal ko na ang lalaking nasa harapan ko, mga pagkakataon na alagang-alaga niya ako. At ang panahon na nakakahiya para sa kanya, noong pinabili ko siya ng girl thing. Mga panahon na gusto ko nang sumuko, pero hindi niya ako sinukuan. Take my heart and take my hand. I'll be your lover and I'll be your friend. Take my heart and take my hand again and again. Right where we stand. Mahal na mahal ko ang lalaking ito, siya ang una't huling lalaking mamahalin ko, ma-reincarnate man ako, o maimlay sa hukay ng walang hanggang at katahimikan. Ooh, too good to be true. I wanna spend my life with you. I wanna spend my life with you too. Mas napangiti ako nang tuluyang makalapit sa kanya, sa unang pagkakataon mula nang halos 3 linggo akong noalay sa kanya, ay masisilayan ko na muli ang lalaking dahilan ng pagtibok ng puso ko, at dahilan ng pagtigil ng pagtibok nito. Patuloy ang pagtugtog ng musikong pangkasal, hanggang makalapit ako sa kanya. Saglit kaming nagkatinginan at ngumiti sa isa't isa, hanggang sa inilahad niya ang palad niya sa akin, at sabay naming tinahak ang daan patungo sa banal na altar ng simbahang ito. Nagsimula muli ang seremonyas ng kasal, kasabay ng hudyat na pagsisimula ng seremonya, ay ang pagsisimula rin ng kabog ng dibdib. Hindi kabog na nag-aalinlangan, o kaya'y kinakabahan kundi ang kabog ng pusong nasisiyahan, at nagagalak sa mga susunod na mangyayari. Batid kung hindi lahat ng pagkakataon na darating ay masasaya, alam ko rin na mayroong pagsubok at kalungkutan. At sa pagkakataong ito, ay sinisigurado ko na kakayanin naming dalawa ang lahat ng pagsubok, at pagkakataong darating masaya man o malungkot. Tuloy-tuloy lamang ang takbo ng kasalan, hanggang sa umabot sa interes ng bawat lahat, ang wedding vows. Naunang magsalita si Gavin sa akin. Batid kong mula kanina ay naluluha din siya.
Misis ko, una sa lahat, nagpapasalamat ako kay Lord, dahil hindi kanya pinabayaan. Alam ko na hindi madali ang pinagdaanan mo, pero hindi kanya hinayaang mawala sa akin. Hindi ko inakala na isang Hana Gaviola, Miss Insane Woman. Ang bibihag sa puso kung matagal nang naging bato. Hindi ko inaakala na simula sa pagkabuhay ko at iminukat ang mga mata ko sa mundong ito. Nakatadhana na ako sa iyo, ang babaeng lakas at kahinaan ko. Ang babaeng magbibigay buhay sa akin sa tuwing ayoko nang harapin ang mga dumarating na araw sa buhay ko. Hindi inakalang mahuhulog ako sa iyo. Ang lalaking, puro lamang bilib sa sarili. Tiwala sa sarili at sarili lamang ang iniisip, ay magmamahal ng babaeng mamahalin siya ng higit pa sa pisikal at espiritual na katauhan niya. Misis ko, hindi sapat ang mga salitang mabubulaklak, malalalim, matatamis at puno ng pagsinta at pagmamahal para ilarawan at ipahatid sa iyo kung gaano kita kamahal. At kung ano pa ang kaya kong gawin. Hindi ko inaasahan na may kakasal akong muli sa iyo sa araw na ito. Pero sinisiguro ko sa iyo, na hindi magbabago at mababawasan ang pagmamahal na kaya kong ailay sa iyo. Sa abot ng aking makakaya at hindi makakaya, mamahalin kita. Tanggapin mo ang singsing na ito, bilang tanda ng walang katapusan. Walang kamatayang pag-ibig ko sa iyo. Hanggang sa hukay ng langit at himlayan ng pag-ibig patuloy na tumibok, titibok, at tumitibok ang puso ko para sa iyo. Mabuhay man tayong muli sa magkaibang panahon. Ang ikaw at ako, ang tayo ay hindi magbabago, itaga mo man sa bato. Pareho kaming patuloy ang pag-agos ng luha, habang isinusuot niya sa akin ang singsing, hindi mapapantayan ng kahit anong yaman ang lahat ng luha, pagmamahal at kaligayahan na namamagitan sa aming lahat. Mr. Freak, masyado mo naman akong pinapaiyak. Ang drama mo. Nagmumukha na akong zombie dito nang dahil sayo. Iyak ka ng iyak. Para kang bakla. Natatawang komento ko. Patay na patay ka kaya sa akin. Hirit pa niya na ikinatawa naming lahat ng tao sa simbahan. Umipal ka na naman. Ito na talaga mister ko, long time no see. Miss na miss kita, alam mo yun. Mula ng araw na nagkahiwalay tayo, hindi ko lubos maisip kung paano mabuhay nang wala ka. Pasensya na kung biglaan ang kasal natin ha. Actually, pasalamat tayo kay Sheila. Siya ang nagplano ng lahat ng ito, mula sa pag-alis ko papuntang London para sa surgery hanggang sa kasal na ito. Nagpakasal siya kagabi kay Alvin, para kung sakali man na may tuloy ang kasal ay hindi ito legal. Plinano niya na kapag natapos na ang kasal ninyong dalawa, ay sa kanya ipapadakip si Manager Olive, at saka ako papasok para sa tunay na kasalan. Hindi ko din inaakala na ang simpleng pag-aaral ko sa Faith University ay magbubunga ng napakagandang pangyayari sa buhay ko. At iyon ay noong naging asawa kita. Kahit na, hindi naging maganda ang umpisa ng love story natin. Hindi ko inaasahang mahahanap ko ang lalaking mamahalin ako. Nang higit pa sa higit at mas kaya pa sa kaya. Marami tayong pagsubok, at pag-aaway na nalampasan at lalampasan pa. Ang singsing na ito ay ang simbolo ng pagmamahal ko sa iyo. Bilog ang hugis nito, dahil ipinapangako kong sa iyo lang iikot ang mundo ko. May matibay na materyales at metal, dahil alam kong singtibay nito ang tadhanang naghatid sa atin sa isa't isa at pag-ibig na nagbubuklod sa ating dalawa. At ang pinakahuli ang diamond. Ang diamante na sumasalamin sa iyo, dahil ikaw ang tanging yaman ko, higit pa sa pera at materyal na pangangailangan, kailangan kita at mahal na mahal kita. Sabay tayong tatanda at mag-aalaga ng mga anak at apo natin sa hinaharap. Saan ka man magpunta, laging mong tatandaan. May isang Hana Delovier, isang asawa na ikaw ang dahilan ng pagtibok ng puso niya, at ang dahilan ng pagtigil ng pagtibok nito. Puno ng pagmamahal, ngiti at luha ng kagalakang saad ko. Sa ngalan ng Diyos na may likha ng lahat, kayo ay mag-asawa na. Maaari na ninyong ibigay ang inyong puno ng sinseridad pag-ibig na halik sa isa't isa, sabi ng pari. Saglit na bumagal ang kilos ng buong paligid sa paningin ko, unti-unting iniangat ni Gavin ang belo ko, saka hinawakan ang baywang ko, at unti-unti naming ipinaglapat ang aming mga labi para sa halik na pinakahihintay ng lahat. Gavin POV. Isang taon na ang lumipas mula nang ikasal kami ni Hana, bawat araw na magkasama kami ay walang kasing saya. Sa mga araw na magkasama kami, hindi may iwasang may hindi pagkakaunawaan,
Ngunit hindi matatapos ang araw na kami may tampuhan. Dahil huli, pagbalik-baligtarin man ang mundo, nakamarka na sa mga puso namin ang pagmamahalang walang kapantay. Tunay ngang napakarami naming napagdaanan, mula sa away hanggang sa pagmamahalan. Iyon nga lamang ay wala pa kaming supling, hindi makakailang na kailang subok na kami ngunit wala pa rin. Marahil hindi pa ito ang panahon na nakalaan, upang maging magulang na kami. Ika-8 ngayon ng Nobyembre, isa itong mahalagang araw sa akin, dahil petsa ito ng kapanganakan ko. Alas 5 pa lamang ng umaga bumangon ako, para maghanda sa pagpasok naming mag-asawa sa trabaho namin, at saka nagagalak ako sa mga mangyayari mamaya. Gusto ko kasing paggising pa lamang ni Hana, ay batiin na niya ako. Hindi ko alam kung bakit nagkakaganito ako, napaka-corny ko, ganito nga talaga kapag in love ka. Bawat araw na kasama mo ang taong minahal mo ng buong tapang at buong puso, ay napakaganda't walang kapantay. Alas 7 na ng umaga nang mapagdesisyonan ko na maghanda ng agahan. Kasalukuyan akong naghahanda ng almusal, nagsangag ng kanin at nagprito ng bacon at ham. Napakasaya ko habang naghahanda nito, paniguradong masarap ito dahil punong-puno ito ng pagmamahal. Siya nga pala, alam kong naguguluhan pa rin kayo sa nangyari noong ikinasal kami ni Hana. Ipinaliwanag nila sa akin ang buong detalye ng plano. Ang buong akala ko ay hindi naging matagumpay ang operasyon ng asawa ko, kaya't noong araw na iyon, ay hindi ko magawang ngumiti, sa tuwing itinatanong ko kasi noon kina Sheila, kung ano ang resulta ng operasyon ay hindi nila ako sinasagot ng maayos. Hindi ko akalain na araw ng pekeng kasalan namin ni Sheila, ay napaka-memorable na pangyayari sa buhay ko. Sa unang pagkakataon, ikinasal ako sa babaeng mahal ko, at siyang iniikutan ng mundo ko. Good morning Mr. ko. Nahinto ang pagmumuni-muni ko, nang bigla akong yakapin ni Hana mula sa likuran habang nagluluto ako. Gumuhit ang napakalawak ng ngiti sa mga labi ko, hindi talaga siya nagmimintes na pakiligin niya ako. Nakakabading mang pakinggan, wala mahal ko. Good morning Mrs. ko. Bakit ngayon ka lang bumangon? 9:30 AM ang pasok mo hindi ba? Tanong ko habang nanatili kami sa posisyon. Hinawakan ko ang mga kamay niya na nakapulupot sa bewang ko. Inaantok kasi talaga ako gusto ko sanang sumabay bumangon sa iyo kanina, kaso parang ayaw ng katawan ko. Hindi na bale, maaga pa naman, di ba? At saka, eksakto naman ang gising ko dahil nakaluto ka na ng agahan. Napangiti ako at hinango ang bacon mula sa fryer. Humarap ako sa kanya at hinalikan siya sa noo, napangiti naman siya sa ginawa ko at mas lalo niya akong niyakap. Mag-almusal na tayo. Pag-aalok ko sa kanya at tumango naman siya, kaya naman pinaghain ko na siya ng almusal, at saglit kaming nagdasal bago nagsimulang kumain. Hana, sabi ko at sinubukang kunin ang atensyon niya. Nakakunot noong tanong niya, may naaalala ka ba ngayong araw? Hindi ko mapigil ang hindi madismaya, nakakatampo. Hindi man lang niya naalala ang birthday ko. Napatigil siya ng bahagya sa pagkain at tila tumangala na tila may inaalala. Oo nga pala, nakalimutan ko. Bahagya akong napangiti dahil alam kong naalala na niya ang birthday ko, day off ko nga pala ngayon. Masayang sabi niya, kaya napairap na lang ako sa kanya. Huminga ako ng malalim sa kasumimangot, at nagpatuloy na lang sa pagkain. Nakikita ko naman kumukunot ang noo ng asawa ko sa pagtataka. Nakakatampo naman, kapag birthday naman niya hindi ko naman kinakalimutan, bakit kapag birthday ko kailangan kalimutan, ganon? Oy, anong sinisimangot mo dyan? Tanong niya. Wala, so day off mo pala. Sarcastic at naaasar na sabi ko. Bingi ka ba? Nakakaloka ka naman. Kasasabi ko lang sa kanya. Teka nga, bakit nga kasi nakasimangot ka bigla? May nagawa ba ako? Puno nang nagtatakang sabi niya. Wala ka namang naaalala. Naiinis na sabi ko. Hala, galit ka ba? Natatawang sabi niya. Kainis naman, bakit ang slow ng napangasawa ko? Bahala ka nga dyan. Kumain na lang tayo. Sabi ko. Mas lalo namang natawa ang mahal kong asawa. Siya nga pala, kamusta na yung kapatid mo? Tanong ko nang may bahid pa rin ng pagtatampo. Okay naman sila ni Tito Nigel sa Barcelona, sagot nito. What about that Alvin? Hindi ba't valid yung kasal nila? Tanong ko. Wala naman siyang nabanggit sa akin. Pero ang huling sabi sa akin ni
Sheila, nag-file na sila ng divorce, kaso nga lang matagal pa bago ang court hearing. Malaki talaga ang utang na loob ko kay Sheila. Hindi ko akalain mag-rush siya ng wedding para sa amin ni Hannah para lang hindi matuloy ang plano ni Manager Olive. And speaking of Manager Olive, sadly, she's still in jail. At ang hatol sa kanya ay habang buhay na pagkakakulong for the murder case sa kanya. Kahit na maraming masasamang ginawa si Manager Olive sa asawa niya. Kay Sheila, sa asawa ko, sa akin at sa mga in-laws ko. I still can't help pitying her, nagmahal lang naman siya. Kaso sa paraang alam niya, at hindi tama sa mata ng iba. Hindi ko alam kung bakit may mga tao talagang, wagas magmahal. Although, hindi naman masama magmahal ng sobra at wagas. But the thing is, you should be responsible for that. Iyong tipong, magmahal ng wagas nang walang hinihintay na kapalit, nagalit at put na mamamayani, kung sakaling lokohin o masaktan, dahil iyon ang tunay na pagmamahal. Go back. Matapos kaming kumain ng almusal ni Hannah, ay naghanda na ako para pumasok sa trabaho. Remember, ako na ang presidente sa Faith University. Pagkarating ko sa Faith University, ay sinalubong ako ng mga estudyante, binati ng happy birthday, nakakatampo nga lang mismo sa misis ko, hindi ako nakatanggap ng kahit pagbati man lang. Pero kahit ganon, okay na ako doon. At least, hindi siya bumitaw at hindi niya ako iniwan, sapat na sa akin ang makita siyang araw-araw na kasama ko, at sabay kaming tumawa, magbangayan at magmahalan. Bandang hapon ay lumibot ako sa kabuuang university, hindi ko alam pero gusto kong maglakad-lakad. Una akong napadaan sa cafeteria ni Rem, umorder lang ako ng isang iced tea at saka umalis na din. At habang lumalabas ako ng establishmento, ay hindi mawala ang ngiti sa labi ko. Dito ko unang nakilala ang babaeng nagdadala ng apelyido ko, buhay ko at ng puso ko. Naalala ko pa kung siya ba ang long-lost fiancé ko noon, naging pastahan pa namin. Nakakainis nga lang, natalo ako ni Rem, hindi ko tuloy natakasan ang pastahan na iyon. Nakakainis talaga. Pero gayon pa man, napakasaya ko na siya ang naging asawa ko, hindi ko akalain na ang simpleng awayan, asaran, pikanan, kasal-kasalan ay mauuwi sa napakagandang kwento ng pag-ibig naming dalawa. Naglakad-lakad ako at napangiti ako lalo nang marating ko ang koridor, at eksaktong natapat ako sa room 12, sa kisame kung saan ko inilagay ang patibong ko, at kung saan eksaktong nabuhusan ng slime si Hannah ay siyang kinatatayuan ko. Napapangiti at natatawa na lang ako, habang inaalala ang mga kalokohan namin sa isa't isa ni Hannah. Iyong kurutan namin noong una kaming ikinasal, at yung tinapakan niya yung paa ko noon, ang sakit-sakit kaya noon. Imagine, naka-high heels siya. Kung wala lang kami sa altar noon, ay binatukan ko na siya, halos mamaga na nga noong mga daliri ko sa paa. Napapikit ako nang biglang may bumuhos na malapot na likido sa akin mula sa kisame. Napapikit ako sa inis. Ito na ba yung tinatawag nilang karma? Wow! Ano ba yan? Nakikita ako ng mga estudyante, nakakahiya. Hindi ko alam imbes na menas ay mas natawa pa ako. Marahil dahil ginawa ko din ito sa asawa ko. Bro, rinig kong bulyo ni Rem. Napalingon ako nang biglang may tumawag sa akin. Sinaman kong tingin sina Rem, Kaya, Laris, Layla, Rex, Kinsley, Reyna, Liza, Jamie, Trix, Jen, Laisha at Elias, dahil humahagalpak sina ng tawa, at nakahawak pa sa tiyan niya. Sinaman ko palalo sila ng tingin, at itinuro nila ang taong nasa kaliwa na nagtatago sa poste. Nang lumabas ay napangiti ako, it was Hannah. Hindi ko mapigil ang hindi siya simanggutan dahil tumatawa rin siya. Ngayon ko lang napagtanto, plinano niya itong nangyari sa akin. Kainis. Frank. Lumapit pa siya lalo sa akin, nakita kong may dala siyang isang maliit na box na hugis parisukat, at may maliit na pulang ribbon sa itaas. Akala mo nakalimutan ko ang birthday mo. Happy birthday, my freak husband. Alam mo naman na mahal kita, kaya hindi pwedeng makalimutan ko iyon. Sorry, mukha kang ewan. Serves you right. Sabi ko naman kasi babawi ako sayo sa ginawa mo sa akin noon. Ang pogi mo dyan. Nawala ang ngiti ko nang bigla siyang tumawa ng malakas, ay pinagtawanan ang itsura ko. Akin na nga yan. Inis na sabi ko at hinablot ang box na dala niya, at dali-dali itong binuksan.
Nagulat ako at natigilan ng sandali nang makita ko ang laman ng kahon. Pregnancy test. Positive. Buntis ka. Hindi makapaniwala at napakasayang tanong ko. Tumango siya sa akin nang may ngiti sa labi. Kaya't hindi ko napigilan ang sarili ko't binuhat siya, sa kahinalikan sa labi. Hindi talaga siya nagmimintes na paibigan pa ako sa kanya ng lalo. May katapusan man ang lahat, ang pagmamahalan namin hindi matatapos, patuloy itong uusbong at yayabong tulad ng mga puno, halaman.at kung ano pang bagay sa mundo may buhay man o wala. Ibinahagi sa amin ng Panginoon ang pag-ibig niya. At ito ang naging dahilan kung bakit mula sa pagsilang namin, ay magkarugtong na ang mga puso namin. Bumalik man kami sa nakaraan, maglakbay sa kasalukuyan, at mamuhay sa hinaharap, hindi mapapalitan ang sigaw ng puso ko, siya at siya pa rin, ang natatanging, Hannah Delovier ang siyang pipiliin, at paulit-ulit na pipiliin ko, hanggang sa kabilang mundo kung saan mamumuhay kami ng malaya, masaya at puno ng pagmamahal. You'll always be my freak husband and I am your insane wife. Matamis na saad niya, dahan-dahan kong muli na idinampi ang mga labi ko sa labi ng pinakamamahal kong asawa. Magiging nanay ng mga anak namin at magiging lola ng mga apo namin. At kasama kong tatanda. Mamahalin ko sa pinakahuling hininga ko sa mundong ibabaw, at mamahalin ko sa kauna-unahang pagmulat ng mga mata ko sa kaharian ng Diyos.